Ay, isang magandang araw po sa ating mga kababayan. Ito po, no, tila dito ata Lacson, may possible na ipatawag po o imbitahan itong si Martin Romualdez, no? Gaano kaya katotoo to? Bakit? 'Di ba? Ito siya sabi ko sa inyo na sa simula pa lang po, Sir Ping, dapat ginawa mo na to. Yung hindi ka mga panahon kung saan bago mag-December, 'di ba naalala nyo, mga November, October, bago mag-rally yung INC ng November at bago lumabas yung tao sa bayan, nilabas mo na to. Alam niyo bakit? Kasi napaghahandaan ng isang bagay na pamanya-manya. Kung ano yung bagay, lalo investigasyon sa mahalagang bagay, wag mo nang ipagpabukas, sabi niya na matatanda. Bakit? Kasi mapaghahandaan to. Maging ang perang, halimbawa, ninakaw ng sino man, mapaghahandaan, no? O gumugulo ang investigasyon. Pero may mga bagay na andyan dyan na, isusubo na lang, no? Tapos ngayon mo lang ipapatawag si Romualdez, ngayon mo lang iimbitahan, ba parang birthday, no? Imbitahan, ipatawag mo. Tanggalin mo muna pansamantala yung parliamentary courtesin mo, 'di ba? Ito si Pinky, no. Pag siya pwede, no. No, katulad na lang nitong sinabi ni Drilon na bawal daw po itong ginawa ni Senator Marcoleta at ni Amy, no? Doon niya sa oo, aminado tayo, sige. Sabi ni Lacson, mali. Mali yung pamamaraan. Dapat kasi lumalabas kay Lacson, alam mo lumalabas sa kanila. Sa mga tagahanga ng Pinklawan, sa mga tagahanga ng loyalista, ha? Alam mo, ano sa isip nila? Ganito. Okay, mali yung ginawa ni Marcoleta. So, mali na rin yung hawak nilang dokumento? Ganun ba yon? Ha? Hindi ba pwedeng mali yung pamamaraan nila, pero tama yung layunin nila. Yung direksyon nila tama. Hindi ba pwedeng ganon? Porkit ba nagkamali ka ng pamamaraan, mali na lahat ng gagawin mo? Ha? Ganon na sila humatol eh. Di ba tama ho? Dapat to, Pinky, ganito yan ha. Kapag sila Marcoleta, mali yung paraan nila para isumite kung ano man yung dokumentong hawak o file USB o para magpapatunay na patungo kay Martin, dapat uunahin mo, huwag mo didepensahan si Martin. Hayaan mo silang gumalaw at kausapin mo si Marcoleta at yung investigasyon ang magpapatunay na walang kasalanan at walang dapat panagutan at walang mauugnay si Martin Romualdez, hindi manggagaling sa mga bibig nyo ni Soto. Di ba? Tama mali mga kababayan. Ha? Hindi kayo ang magpapatunay na, oy, ayan, walang ugnay si Martin Romualdez, hindi ikaw, hindi kung sino. Yung ebidensya na mag-iimbestiga dyan. Maliban nila kung ayaw nyo talaga, iporsige yan. Di ba? O, basahin natin ng konti itong sabi ni Lacson, no? O, Lacson, posibleng umano magpadala ng imbitasyon kung pwede pakiusapan dumalo si Romualdez. Wow, pinakiusapan. Sir, lingkod ng bayan to. Public servant to, sir. Ha? Bakit nakikiusap tayo? Ha? Hindi kami nakikiusap dyan. Ha? Dumalo ka. Bakit? Di ba? Karapatan namin mga Pilipino magsabi niyan. Di ba? Ibinahagi ni San Lacson, Chairman Senate Blue Ribbon Committee na posibleng umano magpadalang liham sa Senado upang maimbita si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa imbitasyon sa controversial sa bahay at lupa ng South Forbes Park, Makati City na bili noong 2023. Tamo ha? Ayon kay Lacson, ang imbitasyon ay maaring ikor sa pamamagitan ng kasalukuyang speaker na si Faustino D. Third bilang paggalang sa interparliamentary courtesy. Sus ko po! Ginagalang, buti pa yung interparliamentary courtesy na to, ginagalang mo. Ha? Samantalang, ha, yung taong bayan nakikiusap sa'yo, ha, na yan ay, ano naman yan, parang traditional naman yan eh. Ha? Hindi mo naman lalabagin yan eh. Depende sa conforme sa sitwasyon eh. Ha? Ginagala mo interparliamentary courtesy, pati yung blue ribbon mo, pero yung taong bayan, di mo pinakikinggan. Di ho ba? Kasi napaniwala ka siguro, ha? Na akala mo wala nagreklamong taong bayan sa'yo. Akala mo puro trolls lang yon. Tama, di ba? Yan kasi kaisipan ng mga tao ngayon eh. Wala naman talagang galit kay Marcos eh. Wala naman talagang galit kay Candido eh. Ano lang yan, mga trolls lang yan. Ano yan? Ibig ko pala sabihin, ang tao sa Pilipinas, walang galit kay Marcos? Ha? Yung ba gusto mong ibig sabihin mo, Lacson?
Wala bang galit sa mga nangyayari ngayon? Di ba? Yun ang gusto nyo palitawin sa mga ginagawa nyo Di ba? Sa susunod na pagdinig na pwedeng gawin niya ng Senado, i-course namin ang invitation kay Romualdez, kay Speaker D. Kung gusto niyang mapunta, welcome siya magpaliwanag, pero hindi pwedeng sabihin kailangan pumunta siya dahil may interparliamentary courtesy, Annie Lacson. Talagang pinagdidiyan itong interparliamentary courtesy, no? Pinagdidiinan niya yan. Bakit sa ibang congressman dumalo dyan, di mo naman sinabi yan? Di ba? Ba't kay Romualdez mo sinasabi yan? Di ba? Narinig dapat kay Lebiste, sinabi mo rin sa harapan namin yan O Lebiste, ay hindi ba pwedeng yung si Lebiste, ba interparliamentary courtesy din yan? Huwag mo nang pwede ka bang dumalo, Lebiste? Ba't wala ka namin narinig ganyan? Bakit kay Romualdez talagang todo-todo ka magsabi ng interparliamentary courtesy na yan? Talagang pididiinan mo yan. No, dapat talaga, alam mo, dapat talaga, ayaw ng iba talaga, ayaw ka dyan Sa Blue Ribbon talaga Nagtsatsaga lang kami sa'yo. Di ba? Kasi wala talaga Adyan na yan Di ba? Talagang harap-harapan nyo kaming ginaganito. Di ba? Okay ka naman Diyan lang, alam mo, Lacson hindi ko sinasarap pinto ko sa'yo. Namin. Okay ka, matibay ka, malakas ka, magaling kang senador. Pero pagdating sa investigasyon na to, patungo kay Romualdez, nagpapakahalata ka masyado. Yun ang nakikita namin. Nilinaw na senador na hindi obligasyon humarap ang dating speaker. Ano hindi obligasyon? Ano ba si speaker? Sir, sagutin kita. Public servant to Anong hindi obligasyon? Wala na siyang obliga sa amin. Kami na nakawan, hindi kami naninisi sa kanya. Kami na nakawan dito. Binabanggit pangalan niya. Hindi ba pwede matanong siya namin? At hindi kami magtatanong, wala kaming karapatan Sa pamamagitan nyo. Maitanong, sa pamamagitan mo lang, kung ikaw, wag ka na. Si Amy man lang, si Senator Marcoleta, kung sino pa man lang, magtatanong dyan sa mamang yan. Hindi ba pwede yun? Malinaw, hindi obligadong humarap ang dating speaker, ngunit bukas ang Senado kung nanaisin itong magbigay ng paliwanag. Kasabay nito, ipapatawag din ng Blue Ribbon Committee ang abogado ni Romualdez at isang kinatawan ng Security Exchange Commission upang linawin ang tunay na bayar na ari-arian. Yan ang maganda. Dumalo po kayong abogado ni Romualdez. Kapag hindi po kayo dumalo dyan, ay talaga magdududa na kami. Di ba? Sige, granted na. Huwag na si Romualdez dumalo. Sige na. Kahit alam namin, di naman talaga interparliamentary ang dahilan ng pagdalo niyan. Di ba? Ikaw ba naman, wala ka bang konsensya sa puso mo? Sir Lacson, hindi mo ba naisip yan? Kung paano pala walang interparliamentary courtesy? Yung mama ba hindi mag-i-initiate o hindi ba magkukusa sa sarili niya na teka muna, dadalo ako pa sa taong bayan. Teka muna, dadalo ako. Hindi mo ba naisip yun, Lacson? Kung paano pala kung walang interparliamentary courtesy? Hindi mo ba naisip na hindi man lang yung mama tabla ng kahihiyan na dumalo dyan sa hearing na yan? Yan ang kinakailangan? Siya na lang hindi dumadalo Di ba? Di ba? Sa nakaraang pagdinig, dalawang staff ng dati nangungupahan sa mansyon ang tumistigo na itusan silang ililisin ng bahay dahil ihanda ito para sa bagong may-ari na positibo nilang kinilala si Curly Discaya. Alam mo, wala kami pakialam kay Curly Discaya. Yung restitution na yan, naliligaw taong bayan kasi sa pinagagawa nyo. Di ba? Akala tuloy si Marcoleta kinakampiyan si Discaya. Di ba? Ito naman to mga to, nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, di ba? Hindi alam ang kwento kung bakit si Discaya, akala nila kinakampiyan. Ang gusto ni Marcoleta, mahihayag ang mastermind sa pamamagitan ng Discaya. Bagay na ayaw nila mangyari. Kaya ang gusto nila, pagsuluin muna ng pera bago kumanta si Discaya. Bago WPP. Biruin mo, yung batas na WPP, tapos binigyan mo ng isang kondisyon, ang kondisyon mo ay magsoli muna ng pera, saan ka nakakita nun? Sabi ko, ba't hindi ba pwede sabay? Ibigay ang restitution, pati WPP, hindi ba pwede sabay? Bakit kailangan magsoli muna ng pera, restitution muna bago WPP? Di ba? Ipiniliwanag niya sa BIR kung ano ba ang financial capacity niya, yung wherewithal para bumili ng ganon,
kalaking halaga ng bahay kasi hindi biro-biro ang halaga ng bahay, masyadong mahal ani ni Lacson. Gayon man, giniit ni Senator na hindi pa ito direkta nag-uugnay sa dating speaker. O tamo? Hindi pa ba nag-uugnay yan, sir? Pwede mong sabihin, sir, na walang ebidensya labang kay Martin. Pwede pa, granted. Kasi naniniwala naman kami talaga, wala pang ebidensyang matibay para kay Martin. Kasi, paano ba naman? Ayaw niyong imbitahan, ayaw niyong imbestigahan. Kaya hindi nilitaw ang ebidensya. O, granted, sige, walang ebidensya. Pero yung sabihin mo, direktang nauugnay kay dating speaker, aba sir, hayagang pagsisinungaling na yan. Gayon pa man, iginiit ng senador na hindi pa ito direktang nag-uugnay kay speaker. Ano pa yan? Hindi ba nauugnay yan? Okay, pwede mong sabihin walang ebidensya. Pwede. Pero hindi nauugnay? Nauugnay! Pero take note, hindi porket nauugnay, may kasalanan na. Huwag kayong umak ng parang guilty siya. Kasi sa pamamagitan ng hindi niyo pagtawag, kayo nagtuturo na guilty siya. Diba? Wala kami sinasabing guilty si Martin. Pero sa pamamaraan nyo ni Junior, sa pamamaraan mo, Pinky, kaya para nyo sinasabi na guilty siya. Kayo mismo ang nag-act niyan, hindi kami. Tama mali mga kababayan. Para mo sinabing ganito, halimbawa, may kinuha siyang cellphone, nasa likod niya, nakasuksok sa brief niya. May kinuha kang cellphone? Ay, wala po. Sige. Huwag nyo nakakapkapan to, huwag nyo kakapkapan to. Parang gano'n eh. Ano isipin mo? Teka muna, ba't mo pinapakapkapan yan? Lalo naghihinala yung tao. Teka muna, kapkapan yan. Huwag nyo kakapkapan yan, bawal. May interparliamentary courtesy yan, huwag nyo kakapkapan yan. Parang gano'n sir, ang dating sa amin eh. Lalo kami nagdududa, di ba? Kung yung pinatawag nyo, hindi kami magdududa sana. Pantay-pantay sana yan. Di ba? Transparency tawag doon, sir. Di ba? Dumako na po tayo dito kay Drilon. Ito si Drilon, may punto naman ang sinasabi niya. Magaling naman siya. Pero mas maganda sa Drilon, magsagupaan kayo ni Senator Marcoleta at magdebate kayo. Di ba? Ito lang. Para talaga magkaalaman, sir. Magkaalaman na kung sino tama, hindi lang ikaw. Kung ano tama ang gagawin nila. Sige. Mali yung pamamaraan ni Marcoleta ni Amy sa paglabas nito. Nito, to. Di ba? Sa paglabas nito, mali. Sige na. Talo na kami. Mali na kami dyan, ha? Sandali, sige na, mali na kami dyan. Sa paglabas nito, mali na kami dyan, ha? Pero, dapat ang sinabi nyo, mali man yung paraan, pero tama yung hawak. Yung tinutungo. Di ba? Pero, bago yan, pakinggan muna natin itong si... Sir. Hindi mo na yan, ha? Ito muna. Pakinggan nyo. Ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon, inungkat ang bahay sa 30 Tamarind Street sa South Forbes na sinasabing nabili umano ni dating House Speaker Martin Romualdez. Allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Allegedly, ang bagong owner, no kagad eh. Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Si Speaker ba ang nasa deed of absolute sale? Kung hindi, sino? Kung alam ninyo. Tinanong ni Lacson, ha? Kung sino? It's Golden Peasant po. Si Senador Rodante Marcoleta, dismayado raw na hindi ito masyadong natalakay sa pagdinig. Hindi niya masyadong natalakay yan eh. Doon sila nakapokus sa mga nakasuhan na, sa mga nagsoli na. Identify na sila ang isa sa mga kumukuha ng pera ng kaban ng bayan. Ba't yung uulitin ng investigasyon? Dapat recap lang. Hindi yung nagkwento ka ng Spider-Man na palabas, bukas ikukwento mo na naman sa amin. Di ba? Ang sasabihin namin, napanood na namin yan, sir. Huwag mo na ikwento yan. Ikwento mo na yung magiging part 2. Di ba? Dapat ipinupursyon nyo etong kay Romualdez. Sasabihin na naman ng mga
loyalista, bakit mo ipapatawag si Romualdez? May ebidensya ka? O, ito sagot ko. Bakit? Kailangan bang ipatawag ang tao para tanungin? Kailangan pa ng ebidensya? Ha? Pagtatanungin mo ba ang tao? Halimbawa, ganito. Yung tao, tinanong mo, "Psst, halika. Sino yung magnanakaw? Nakita mo? Ah, hindi po yung tanongin yan. Kailangan may ebidensya ka bago mo tanongin yan. Ganun ba? Tatanungin mo eh. Kasi yung lalaki na yung nakita mo, may possible na nakita niya yung magnanakaw. O hindi man niya nakita, nakasama niya, may makapagbibigay sa amin ng impormasyon personally sa iyo galing. Tama? Hindi sasabihin mo, oy, bawal kausapin yan. Ha? Bawal mapuntahin sa hearing yan. Walang kasalanan, walang kang ebidensya niya kay Martin. Hindi ganon. Hindi ho ba mga kababayan ko? kahapon. 30 Tamarind Street. Kung napapansin nyo, yun ay bahagi ng paglalahad ni Saldico na sinabi niya yung isang 1 billion pesos ay doon i-deliver. Kasi yun ang drop-off point na sinabi, sabi niya, ni Martin Romualdez sa akin, diyan mo dalhin. Sana dapat merong mga tanong pa doon eh. Oo, walang tanong nangyari. Eh, di ba sumasagot niya si Pinky? Tinatanong ni Marcoleta, yung dalawa na babae na nakamaskara, ha? Si Pinky ang sumasagot. Ano ka ba naman? Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Tapos sasabihin ng mga loyalista, oh, tama lang ginawa ni Pinky. Tatanong niya, tamo, pag si Marcoleta gumagawa, kakampi ni Diskaya. Pero pag si Pinky ang gumagawa sa dalawang testigo na yon, hindi kakampi ni Pinky, kakampi pa rin ni Marcoleta? Ah, iba na yan. May diferensya. May diferensya. Asan yung kontrata ng, yun asan yung discontract? Di ba? Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Ang tinutukoy ni Marcoleta ay ang mga sinabi ng nagtatagong dating Congressman Zaldico na unang nagbanggit tungkol sa bahay sa 30 Tamarind Street sa serye ng mga videong ipinost niya sa social media noong Nobyembre. Sinabi rin po sa akin, Speaker Martin Romualdez, na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30. Ayan, oh. Tinuro ni Saldi, tinuro ng dalawa nakamaskara, tinuro ni Gutesa, tinuro ni Diskaya, tinuro nung iba pa, tapos hindi na uugnay. Ay, come on! Tamarind Street Come on! para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson, sa mga opisyal na dokumento, ang Golden Pheasant Holdings Corporation ang nakabili ng mansyon na ang ilang stockholder daw ay nakaupo sa ilang kumpanya ng dating speaker. We're not trying to implicate the former speaker. Ano? Hindi tayo nagta-target dito. Dumating lang sa ating Takot-takot kay speaker, wala. attention, but we cannot disregard because sabi ko nga, there were persistent reports na ang initial information nga sa pangalan ni Diskaya na or kay Diskaya na ibenta. Hindi naman ito enough to implicate or to implead the former speaker. But, you know, this is something Takot-takot siya, no? Obvious na obvious, that eh. the OJ or the ombudsman or the ombudsman can follow through. No? We are only providing a lead for whatever it is worth. Sinusubukan naming makuha ang panig ni Romualdez, pero naon lang sinabi ng kanyang abogado na ang alegasyong si Romualdez ang bumili ng naturang bahay ay nanggaling lang sa sinabi ng mga staff ng dating tenant ng O bahay. sige, naniniwala na kami galing sa staff ng tenant ng bahay. O, hindi na, sige, wala kasalanan si Romualdez. Dumalo kayo. Para matanong. Tama? O, dito punta tayo kay Dirilon. Punta na tayo kay Dirilon. Alam nyo, konti na lang sasali na ako sa inyo. Sir, sumali na po talaga kay Sir. Alam bakit? Ako naniniwala ako magaling kayo. Hindi daw talaga si Dirilon, magaling to. Kahit siya sabi niya, tutulog-tulog to, pero magaling to. Pero, mapupunahin lang kita konti, Sir, sa mga sasabihin mo, okay lang. Pero di pa rin mawawala yung pagrespeto ko sa'yo, yung hanga ko sa'yo, yung galing mo, Sir. Kasi dito totoo lang talaga, magaling talaga tong mamang ito kahit patulog-tulog to doon sa Senado. Pero, sabi ko nga, bilang transparency, pupunahin kita, Sir, bakal kasi may mga hindi ka naunawaan na kaya kong unawain, ha? Sige. Sa inyo, Senator, You have a seat waiting for you. Good morning, Peter. Good morning, Rika. Good morning, sir. Morning po. So, ito Pero bago tayo magsimula, alam mo ba to, Sir? Nakita mo na ba to bago ka magsasalta dyan? Nakita mo na ba to kay Marcoleta?
Nakuha mo na ba to? O hindi pa? Kung hindi pa, sana dapat kinuha mo para transparency ka. Bago ka magseta dyan, no? Okay, tuloy. po ang nangyayari ngayon ano ha and mararamdaman mo na talagang nagngangalit at medyo nasaktan si Senator Ping dahil naglabas nga ng minority report itong sina Senator Amy at saka si Marcoleta and sabi niya that's very disrespectful. Do you agree with what Senator Ping said, Senator Frank? Ay, yung disrespectful po, that's a description of the Senator Ping. Sa akin po, talagang mali ang ginawa ni Senators Marcoleta at Amy Marcos. Hindi po yan sang-ayon sa ating patakaran sa Senado. 24 na taon po ako sa Senado, wala akong nakitang ganon na klaseng patakaran. Bakit po? 24 taon ka pero wala ka nakita mga katulad nito nakita ngayon ni Marcoleta. Na korupsyon na ginagawa. Kaya hindi mo nakita sa 24 anong taon mo na hindi mo nakita ngayon mo na nakita kasi hindi mo nakita yung nakikita ni Marcoleta ngayon na ni Amy na ginagawa nila ngayon. Kaya bagong bagay sa iyo to. Kaya pinapaalam namin sa iyo sir ngayon, yung ginagawa ni Marcoleta, let's say sabihin natin maling pamamaraan. Pero yung ginagawa nilang procedure doon, kung sino yung nilalaman katulad nito, ito, totoo. Ito pinapakita ko ulit larawan na to. Dapat inalam mo para yung salita mo may laman. Yun lang po yun, sir. Unang-una, liwanagin natin. Pero tama yung sinasabi niya. Kung batas lang pag-uusapan, tama yung sinasabi niya. Pero conforme sa sitwasyon. Di ba? Hindi naman ito yung katulad ng sitwasyon na nagkasama ng loob lang, tampo lang kay Ping, inggit lang. Sabi, inggit daw si Marcoleta saka si Amy dahil hindi makamove on dahil sila minority sila Marcoleta. Ano yun? Mas sinilip mo yung pagiging minority nila Marcoleta na gusto nila, hindi sila makamove on dahil hindi sila majority, kesa doon sa hawak nila na mahalagang bagay. Ano ba naman yan? Dapat kung sisilip ka, parehas mong silipin. Di ba? Lakso, di ba? May tangan ngayon ng investigation ay ang Blue Ribbon Committee. Hindi ba nang po yung Senado yung committee mismo ang siyang may hawak noong investigation. Pangalawa, dahil dyan po ang Senado, dahil ang Blue Ribbon Committee may hawak, lahat po na communication ay dapat papunta po sa Blue Ribbon Committee. Hindi po sa Senate President, hindi po sa Senado. Dahil po yung investigation ay tangan ng committee, Blue Ribbon Committee, hindi po ng Senado. Kaya dapat, ang ginawa ng dalawang kaibigang senador, kung mayroon man silang sariling pananaw, ito po ay dapat sinumite doon po sa Blue Ribbon Committee. Dahil naghihiring pa, hindi pa man ang tapos Kung mayroon... Hindi, tama naman yung sinabi ni Drilon. Tama yon. Pero sabi ko nga, conforme pa rin, sir. Conforme pa rin. Iba usapan niya yun Crucial niya yun Sana ang report. Kung mali man yung ginawa nila Marcoleta, kung mali man, unawain mo na lang muna. Ituro nyo kung saan papunta dapat. At ito, palawakin tong usaping ito. Hindi porket nagkamali sila, hindi na pag-uusapan to. Ano to? Sabi ko nga, libis na naman. Porket inagaw yung Cabral Press, hindi na paniniwalaan yung Cabral Press na hawak niya. Ganun ba yun? Porket nagkamali yung tao? Ganun ba yun? Ito ay dapat ibinigay doon sa Blue Ribbon Committee chairman. Hindi po sa Senate President. Pangalawa, yun po ay dapat pag-usapan sa loob ng committee. Ano bang gagawin? Okay, ito mayroong sariling pananaw ang ating dalawang kasamahan. Ito po ay isasama natin sa committee report. Dahilan yung committee report will be signed by the majority. So yung pananaw ng Senator Marcoleta at Amy Marcos ay dapat pag-usapan doon sa loob ng Blue Ribbon Committee. Tama siya sabi nito. Kaso sir, yung kaibigan mo yatang si Ping,
Ayaw, sir. Kasi kung gusto man niya, maliman parang walang pinagkaiba sa magulang yan. Yung anak mo ba o yung kapatid mo nakakabata sa'yo, nagkamali, hindi mo sasawayin kung ano tama. Ituturo mo yung tama, kakausapin mo. Hindi yung ayoko sa'yo, binastos niyo ako. Hindi ganoon. Parehas kayong public servant, tama, di ba, sir? Di ba? Kaso ayaw ni Pinky, hindi siya nakikipag-usap kay Marcoleta. O let's say mali sila Marcoleta, dapat siya pa rin makikipag-usap kasi siya blue ribbon. Makapangyariang komite ang hawak niya. Siya tempore, di ba? Matapos sila agawin kay Marcoleta yung posisyon na yan, di ba? Dapat siya makipag-usap, di ba? Huwag balat sibuyas. Babalik ko ngayon yung mga sinasabi nila ngayon, huwag balat sibuyas, di ba? Ngayon dapat kausapin ni Marcoleta para ikasaayos. Maliban na lang kung talaga nagagalit siya sa ganun dahilan lang, isa lang iisipin namin, may pinagtatakpan siya. Ganun lang yun. At pagbobotohan po yan. Kung yan po ay sama sa majority report. Kung hindi man, pwede pong isama yan as a appendage or a dissent or dissenting opinion doon po sa majority report. At yun po ay isusumite sa plenaryo. Doon po sa plenaryo, pagdidibatihan. Pwede. So, haba-haba pa, no? Pagdidibatihan talaga, no? Walang yan naman. Ito, pero pag yung iba nagsasalitado, wala nang debate nangyayari. Di ba? Ko naman, pag may nagsumiti ng ganito, dadaan sa maraming requirement yan. Pag si Romualdez, dadaan sa maraming requirement yan. Wala ba si Romualdez? Okay, akin yan. Di ba? Ganun lang yun Yung ang dalawang senador, si Amy Marcos at saka si Marcoleta, pwede po sila mag-propose na pag-consider at pag-adapt ng committee Tama siya sabi niya, pero depende siya sa sitwasyon ngayon. report ng Blue Ribbon doon po sa plenaryo ay pwede amyendahin at pububutohan. Ngunit mali po yung proseso na isabiti mo sa Senate President at ang committee report at i-release mo sa media. May robust yan na sabihin po ni Senator Lacson na medyo disrespected po sila dahil Sir, siguro baka di ka nakapanood ng mga nangyari pa sa simula. Yang si Lacson bumaba sa posisyon niya yan sa Blue Ribbon, sir. Tapos hihingi siya ng respeto sa Blue Ribbon. Yun yung sarili niyang committee, sir, Nabasusan kami, sir, Di ba? Kasi kami nanghihingi ng kasagutan tapos di namin matanong yung committee niya kasi wala siya. Di ba? sinabit mo sa Senate President at nirelease sa media. Opo. Hindi po tama yan. Opo. Senator Frank, obviously, mukhang hindi lang naman yung the proceedings and the way the hearing is being handled ang pinagmumulan ng minority report na tinatawag nila. Ano po. And yung dalawang senador, si Amy tsaka si Marcoleta, sabi nila, they took time to say na hindi ito partial committee report. This is just a mere report, a minority report. Therefore, it shouldn't affect kung ano man yung magiging ultimate committee report na ilalabas ni Senator Ping and the committee at large. Ano po? Ang linaw-linaw, ito yung nangyari, Tapos sabi ng mga loyalista, invento lang daw to ni Marcoleta. Ito, invento? Ano yung napanood namin? Tama to, Sinart lang yan. Hindi invento yan. Balikan mo, sige. Totoo ba si Diskaya tinuro si Romualdez? Totoo. Si Gutesa, totoo ba tinuro yan? Totoo. Itong check ito, totoo to. Hindi inimbento ni Marcoleta. Para maintindihan nyo, nilagay lang yan sa isang ganyan. Saan nangyari? Ko naman. That being the case, okay lang po ba yun to say na hindi naman official ito This is just our take on how the proceedings are going. Okay, pero even assuming na may punto yan, hindi yon dapat ang patakaran. Dapat sinumiti doon sa Blue Ribbon Committee, pag-uusapan sa Blue Ribbon Committee. Sir, wala kang ginagawa yung chairman dun, sir, Walang accomplish, Wala, sir. Wala. Itong nakarang taon, walang accomplish yun, sir. Magsumiti ng committee report ang buong Blue Ribbon Committee sa Senate as a plenary at doon pag-uusapan pati yung dissenting views noong dalawang nasa minority at pwede pong pagbobotohan po yan
sabihin natin Hindi, ganito na lang. Diskusyon na lang kayo ni Marcoleta, sir, para tapos na. Tingnan natin kung ano totoo yung sinasabi mo sa sinasabi ni Marcoleta, pinaglalaban ni Marcoleta ngayon. Yun na lang, sir. ang I-request ko lang yun, sa akin lang, Kuwait report ay exempt or hindi sinasabi yung participation ng, let's say, Speaker Romualdez. Hindi nakalagay doon kung anong participation niya. Doon po sa debate, Sir, parang dating sa amin, kinakampihan mo si Pinky. Huwag na, sir. Dapat wala kang kampihan dyan. committee report, pwede pong i-propose ni Marcoleta at ni Marcos na dapat banggitin ang partisipasyon ni Speaker Romualdez. Ayaw nga ipatawag si Martin, babanggitin pa yan eh. Kaya nga nagsarili na silang ganyan eh, ng ano yung sir eh. Kaya nga nagsarili na silang gumawa nito kasi hindi sila pinapansin nito ni Pinky. Hindi naman sabi hindi pinapansin ng personal, no? Literal, no? Yung hindi sila binabaliwala sila sa mga ganitong usapin kay Romualdez. At yan po ay pagbubutuhan. Pagbubutuhan po yan Pagbubutuhan pa. doon pa sa plenaryo. Halika, hoy, butuhan tayo muna. Halika, bago tayo may bisyo, butuhan tayo. Ang teting naman. Wawa naman. Maaari po bang Si napigil Revilla ba, nagkabutuhan ba? Singit ko lang. itong pag-release ng minority report ni Senator Amy at Marcoleta kung hindi naman po ang lahat ng minority members ang pumirma dito? Dahil si Saka si Revilla, ba't di pinatawag sa hearing, no? Para maimbestigahan din sana bago siya manilang kasuhan. Para malaman natin kung ano talagang kaso niya, no? of 9 lamang po ito, di ba, Senator Frank? Ay, hindi mo po mapipigilan ang sino bang senador na gumawa ng report. Ngunit dapat naman sundin ang patakaran at ang tradisyon sa Senado. Dahil pag hindi mo ginawa yun, makakagulo eh. Imagine, Rica, 24 na republika yan sa loob ng Senado. Kung yung bawat republika ay may sarili report, ay di 24 na report ang isasalang sa plenaryo. You Hindi naman ganun karami, sala naman eh. can imagine how magulo that is at hindi po maayos. Hindi mo ito mapapatakbo ang Senado ng tama dahil sa hindi sinusunod ang patakaran. Huwag natin kalimutan, this is a collegial body ang Senado. Kaya po, dapat may mga rules, may mga patakaran para po maintindihan ng taong bayan at mailabas ang talagang kung ano in an orderly manner, ano ang opinion ng Senado. Ito pong report na ito, report lang ng 2 senador, hindi po report yan ng komite. Pwede rin silang magkaroon ng press conference at sasabihin nila, ito yung mga sa aming tingin ay dapat tingnan pa ng committee, Blue Ribbon Committee. Ngunit yan po at binadala na sa Senate President kaya wala magawa si Senator Soto except to refer it to the Blue Ribbon Committee na siyang may jurisdiction doon sa investigation. Etong nakaraang hearing po, marami na rin po nagsasabi na parang wala naman tayong masyadong nakuhang bago na impormasyon. Ano po? Correct. Kasi ayaw talakayin to eh. Di ba? Tama, di ba? Ayaw talakayin yan eh. Sa tingin niyo po ba, kailangan pa nilang ipagpatuloy ang investigasyon bilang in aid of legislation lamang ito at i-surrender na lang o hayaan na lang nila ang ombudsman na mag-imbestiga dahil sila naman din talaga ang maglalabas ng mga criminal sanctions? Unang-una rin ko, huwag natin kalimutan, no, yung layunin ng Blue Ribbon Committee ay in aid of legislation. Ano ba ang dapat makuha ng mga makatulong sa layuning magkaroon ng panukalang batas. Kaya kung may sapat na materials na for the Blue Ribbon Committee para matulungan ang kanilang gustong gawin, yan po ay nasa decision ng committee. Hindi ko po alam kung ano na yung mga napasok doon na mga ebidensya at ang assessment kung tapat na o hindi ay nasa chairman po yan ng committee. By tradition, the chairman of Wala the nga committee accomplish yung will determine kung sapat Chairman ng committee ng Blue Ribbon ang ebidensya na ipasok. Although, usually this is supported
by the majority in the committee. Kasi technically, ang committee ay pwede lang bang umakto kung mayroong boto ang majority doon po sa loob ng committee. How do you see all of these things unfolding, Senator Frank? Ano? Dahil ang ICI nga na sana inaasahan natin na magiging game changer, ano po, sisinghap-singhap na, isa na lang ang natitira. Tapos yung etong Senate Blue Ribbon is the only active legislative body now na nag-iimbestiga or at least Hindi active yan, sir. Ngayon lang naging active yan, sir. in of legislation. Ano po? Ang Kamara, expectedly, tahimik na tahimik ngayon. So ngayon, with all these things happening in the Senate Blue Ribbon Committee hearings, parang baka kinakabahan ako na baka mag-resign na naman si Senator Ping kagaya nung ginawa niya Tignan mo, nag-resign last siya. October. Yun ba, sir? Yun ba, yung taong nag-resign doon sa committee hinihingian niya ng respeto? Ha? Siya nag-resign? Sa tingin niyo, sir, hindi ba kabasusan yun? Siya, ang kapal na mukha, siya pa nanghihingi ng respeto, ha? Nairespeto yung committee na yan, pati siya. Tapos siya nag-resign ng karaan, yung taong bayan, uhaw na o sa kasagutan yung mga panahon na yun, tapos kasagsagan ng uhaw na o, nag-resign ka? Ano naman? Ano naman yan? Unfair sa'yo. Yan po ay ako na umaasa na huwag siyang magbitiw at maayos naman ang pagpapatakbo na O Sir Drilon, di mo masasita yan? Yung bang ginawa niya pagbitiw sa makapangyarihang komite? Nag-resign siya? Hindi mo ba sasawayin ngayon yan na mali yung ginawa niya? Ang sasawayin mo yung maling ginawa ni Marcoleta? Granted, naniniwala kami kasi alam namin, ako bilib ako sa'yo. Pero itong kay Lacson, di mo ba sasawayin to? Na hindi ba kabastusan yung ginawa niya sa amin? O wala pa rin sa batas yung ginawa niya? Of course, wala sa batas. Bakit? Kapag ba lagi nasa batas, yun lagi susundin natin? Siyempre, oo. Pero yung damdamin ng isang tao, mga kababayan, di natin susundin? committee. Ngunit bigyan ko lang po ng din, yun po ang ICI, hindi po game changer yan. Dahil lang ang jurisdiction, kahit walang ICI, o nandun man ang ICI, hindi po magbabago kung sino ang Hindi niya mababago, delay naman. Isang katotak na ka-delay lang. Biruin mo, Romualdez pinatawag, walang video. Si Sandro pinatawag, executive session. Ano kaya yan? Tapos hindi game changer? body na siyang magde-determine kung sinong kakasuhan. Yung ICI po, recommendatory lang yan. Kaya po ang dapat natin gawin, isa po sa mga dapat na isama sa report ang aking submission, dapat po i-authorize ang ombudsman na mag-hire Hindi po ng pwede ombudsman kakampinya nila yun. Si Bendalo nga yun eh. private lawyers para po prosecute certain cases. Alam mo, ang sinasabi na mahigit sa 400 proyekto ang anomalous. At saka bawat isa nito ay isang kaso. Hindi po pwede pagsama mo natin 400 or so cases at isang isapan lamang. Ito po ay 400 cases ang isang pa. Can you imagine the number of lawyers required and the amount of time and resources? Kaya po sa aking tingin, pwede po kong i-recommend ng Blue Ribbon Committee sa kanang report ay bumuha ng batas na magbibigay ng kapangyarihan Tagal pa niyan. Gagawa ng sa batas. ombudsman to hire private prosecutors. Doon po sa ordinaryong pangkaraniwang criminal cases, ay mayroon po mga private prosecutors. Okay, ang ganito lang po muna tayo, no? Sir, matagal pa yung sinasabi mo, sir. Okay, tama naman siya sabi niya lahat eh. Pero sir, hindi conforme yan sa panahon ngayon. Kaya mas maganda, mag-usap kayo ni Marcoleta, tignan mo to. Ito, saka mo sabihin yan. Kung mali ba yung ginawa nila, sir. No? Okay, ang ganito lang po muna tayo, mga kababayan. Paalam sa inyong lahat.